Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat at kumusta po kayong lahat? Sana sa mabuti kayong kalagayan, lalo na sa aming mga OFW na dito sa ibang bansa. Ah, ang kwento ko lang guys, sa pag-a-abroad ay hindi po basta-basta, 'di ba guys? Kasi karamihan yung nasa Pilipinas ay gusto-gusto nila mag-abroad. Mag-isip muna kayo bago kayo mag-abroad. Hindi yung bigkasin ninyo gusto niyo mag-abroad. Masarap ka, masarap kasi pakinggan yung abroad kasi nga akala nila maraming pera at maraming ipon. Ay wala po. Kasi ganito, ang unang abroad, lalo na first timer, sa mga first timer dyan nang mag-a-abroad, may balak po kayong mag-abroad, mag-isip muna kayo ng 100 times na sa pag-iisip. Kasi dito sa ibang bansa ay hindi naman po lahat mga Arabo ay masamang ugali. Mayroon ding Arabo na mabait at mayroon ding Arabo ay masama. Di ba kagaya rin sa ating mga Pilipino, may mabait at may masama, di ba? Kaya nga kayong mga first timer na mag-abroad, mag-isip-isip muna kayo na bago kayo pumunta sa ibang bansa. Hindi yung natapos na yung papers nyo, pagdating dito ninyo sa bansa na pinuntahan ninyo, ay paiyak-iyak na po kayo. Kasi nga, hindi po kayang trabaho, ibang ugali ng amo, nagpasamantalaan ng among lalaki, bastos yung mga anak ng among bastos yung anak ng mga amo. Ganun guys, kaya nga sinabi ko dito, hindi po lahat ng Arabo ay masama. Ay hindi po lahat ng Arabo ay mabait. Mayroon din. Kaya nga sabi ko, 100%, 50-50 lang. Hindi naman kasi karamihan sabi ay masama lahat. Ay hindi po masama. Mayroon ding Arabo na may mabait din sila. Kaya nga tayo, pag first timer natin pumunta dito sa ibang bansa, lalo na mga hindi ex-abroad, kasing ganito, kasi kaya nga, yung karamihan ay ginahasa ng mga amo or mga anak or mga kapatid ng amo. Kasi bakit? Huwag naman po tayo magpangiti-ngiti. Pag utusan tayo ng employer natin or kapatid ng maamong lalaki or babae, lalo na pag lalaking mag-uutos, huwag po tayo magpakita na nakangiti. Kasi nga, sa kanila, yan po ang ibig sabihin. Pag once nakangiti ka sa kanila, ang ibig sabihin ay may gusto ka. Di ba nakaano yan sa Pidos? Naano yan sa Pidos, di ba? Huwag tumingin sa among lalaki. Pag utusan kayo, huwag kayo titingin. Imposible hindi nyo makikita. Kahit nakayuko kayo, nakikita nyo kung anong aksyon ng among lalaki, kung anong utos ng among lalaki. Pero kung tumitingin kayo eyes to eyes, tapos dala smile, ay, sino naman hindi maakit? Kasi tayong mga Pilipina ay wala po yan sa atin. Kahit naka-smile tayo, ay wala po. Ay sa mga Arabo po, ay may ibig sabihin yan sa kanila. Kasi nga, kaya nga nag-smile ka, kasi nga may gusto ka. Ganon guys, kaya nga karamihan nakikita ko nga sa dumadaan sa newsfeed ko na umiiyak, humingi na saklolo, kasi nga muntik na ginhasa ng amo, or kapatid ng amo, or pamangkin. Kasi nga, nagpapakita kasi kahit hindi kayo nagpapakita kung kahit ano, pag tinitingnan nyo ng eyes to eyes, tapos may dala kayong smile,
Ay sila naman kasi naaakit kasi nga sa kanila dito sa mga dito sa Middle East ay hindi po sila nakakita ng babae. Puro lalaking nakita nila. Ang makikita lang nila ay asawa lang nila. Yun, or kapatid. Wala silang ibang makikita na ibang babae sa loob ng bahay. Ganun sila. Kaya nga, kayong mga first timer, wag po kayo patawa-tawa pag inutusan po kayo ng amo yung lalaki. Yung nakayuko kayo, makikita naman nyo talaga kahit nakayuko kayo, makikita ninyo kung anong utos ng among lalaki. Imposible hindi nyo makikita. At huwag kayong magpa-smile-smile kasi hindi lahat ng Arabo ay mga mababait. At swerte-swerte lang mag-a-abroad at swerte lang na ng amo. Kaya nga minsan, naawa rin ako sa mga OFW na siyempre pumunta sila dito sa ibang bansa para lang makatulong sa pamilya. Tapos pagdating dito, ganun mangyari. Kasi alam mo guys, yung buhay natin dito sa ibang bansa ay tinataya po natin. Tinataya natin yung buhay natin dito. Kaya nga sabi, umalis ka sa Pilipinas ay buhay, bumalik ka sa Pilipinas ay bangkay. Kaya nga, yung buhay natin dito ay tinataya po, alang-alang sa pamilya. Oh. Kaya nga guys, yung mag-abroad na first timer, mag-isip kayo ng mabuti. Kung desidido kayo mag-abroad, magdasal kayo, Lord, sana bigyan ako ng employer na mabait at sana bigyan din nila ako ng kahit wala kayong day off. Pagdasal lang ninyo na bigyan kayo ng mabait, hindi masungit, maganda yung pakisama sa inyo. Yan ang laging idadasal ninyo sa Panginoon. Hindi yung, ay flight ko na bukas. Oh, excited ba? Excited, ay flight ko na bukas. Ay siyempre namimili na ng kahit anong gamit. Siyempre flight na, papunta ng ibang bansa, di ba? Ganyan yung mga first timer eh. Bili ng bag na bago, sapatos, o ano pa. Ay siyempre pag hindi, kahit wala kayong bagong gamit, ang importante, pagdasal ninyo na ay mabait po ang employer ninyo. Kasi nga dito sa ibang bansa ay wala po tayong kapatid. Kundi sarili lang natin ang pagtanggol natin. Wala tayong kamag-anak at wala tayong kahit kanino. Kasi karamihan, kahit may kaibigan ka pang Pilipina, ikaw pang papahamak ka pa sa kapwa mong Pilipina. O, papahamak ka pa. Magsusumbong ka doon. Hindi pala sinisipsipan ka na rin. Kaya nga mahirap. Kaya nga tayong mga Pilipina ay dapat dito tayo sa ibang bansa ay magkasundo-sundo. Hindi yung maninira tayo ng kapwa natin. Dapat tayong magkampihan kasi tayo-tayo lang dito eh. Wala tayong kamag-anak. Kundi tayo-tayo lang. Kasi tayo, pareho tayo kapang Pilipino. Dapat ipagtanggol mo. Hindi yung magsipsip kayo sa amo nyo. Porket na matagal na kayo ay magsipsip kayo sa amo nyo. Ay hindi dapat yun. Hindi maganda yun. Kailangan magkampihan kayo dalawa. Kung mali naman yung isa, huwag mo namang kampihan. Pagsabihan mo. Di ba guys? Oh. Kaya nga, marami akong nakwentro na Pilipina ay nag-aaway. Nakakahiya naman guys. Pareho kayo Pilipino? Nag-aaway pa kayo? Oh. Huwag kayong mag-aaway. Dapat pagkampihan kayo kasi nga, wala tayong kamag-anak dito eh. Parang kayo-kayo na lang magkamag-anak dito. Oo, dito tayo nagkakilala. Dapat magkampihan kayo. Oh. May dumaan din sa newsfeed ko na sa Facebook. Yun na, may black eye dito. Kasi nga, nagsambunutan eh. Nakakahiya naman, Pilipino to Pilipino, nagsusuntukan, nagsasambunutan. Oh.
Di ba guys, ang hirap ng ganon? Para sa akin, for example ako, matagal na ako sa amo ko. Oh, hindi po ako magsipsip. Hindi, kasi nga, pare-pareho tayo naghanap buhay dito sa ibang bansa eh. Oh, ayoko magsipsip. Gusto ko pantay. Kasi nga, kung magsipsip ako, kawawa naman yung isa kong paalisin. Kawawa yung pamilya. Hindi ko, makonsensya ako sa sarili ko. Ganon ako. Ayokong magsipsip. Aywan ko lang sa mga ibang Pilipina ay mahilig talaga ay magsipsip. Lalo na yung datihan na sa amo. Yung sabi nila Mayordoma, kasi matagal na sa amo, di ba? Kung ilang year na. Diyos ko, ang akala mo, madam eh. Tapos kawawa naman yung first timer. Tapos utos-utosan. Hindi yung ganun. Di ba guys, karamihan ganyan. Ang hirap talaga. Oh. Kaya nga tayong mga OFW, lalo sa mga first timer na may kasama kayo sa bahay, ay lalo na ibang lahi o Pilipina, pakumbaba na lang kayo. Huwag kayong magpamataas. At isa pa, ang payo ko sa inyo, mga first timer ha, mga first timer lang. Pag utusan kayo ng amo nyong lalaki, wag na wag ninyo titingnan sa mukha. Wag na wag kayo mag-smile. Wag nyong tingnan. Ha? Pag utusan kayo, nakatingin kayo sa baba. Makikita naman ninyo kung anong utos kasi sila pag nag-utos ay may sinyas. Pag nag-utos, yung kamay nila, nag-action yung kamay nila. Hindi kagaya sa ating Pilipino ay nakatayo lang, bunganga lang yung pinaano. Hindi sa kanila, may ganun sila pag nag-utos. Oh. Kaya nga kayo, mga first timer dyan, wag na wag kayong mag-i-smile sa amo nyong lalaki, mas lambingin nyo yung amo nyong babae. Ang importante, lambingin yung amo nyong babae, wag yung lalaki. Kasi ganyan ang dahilan na ginahasa, pinagsamantalaan, o mayroon pang nagkarelasyon yung mga amo. Haram, di ba? Hindi yun maganda. Hanggang dito na lang guys yung live ko. Ay maraming salamat. Kung nagugustuhan ninyo ang video ko na ito, ay maraming salamat po and God bless you po sa inyong lahat. Thank you.